Hi mga kababayan, ako pa si Lane at welcome sa Elena Vines kung saan lagi kang may updated, malinaw at legit na balita tungkol sa SSS, social pension at mga benepisyo para sa senior citizens at OFWs. Disclaimer, ang video na ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon, hindi ito official announcement mula sa SSS at para sa mas eksaktong detalye, bisitahin ang sss.gov.ph o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na branch. Ngayon, tatalakayin natin ang tanong ng marami. Bakit nare-reject ang SSS loan ko kahit kumpleto naman ang requirements? Kung isa ka sa mga na-deny, huwag mag-alala dahil iisa-isahin natin ang 7 pinakakaraniwang dahilan kung bakit ito nangyayari at bibigyan kita ng solusyon. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Elena Vines at i-click ang notification bell at itakda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta. Ngayon, simulan na natin. Isa sa common reasons ay kulang ang hulog. Ang pinakakaraniwang dahilan ng loan rejection ay yes, you guessed it right. Kulang sa hulog. Para sa mga pensioners na gustong mag-avail ng SSS pension loan, kailangan mong may minimum 36 months total contributions at dapat at least 6 months continuous na contribution bago ka mag-retire. So for example, si Mang Tonyo ay may 33 months na hulog lang. Kahit na-qualified na siya sa age at may UMID na siya, hindi siya makakapag-loan hanggat hindi kumpleto ang requirement. Si Mang Tonyo ay may 33 months na hulog lang. Kahit na-qualified na siya sa age at may UMID na siya, hindi siya makakapag-loan hanggat hindi kumpleto ang requirements. Ang solusyon, pwede mong i-check sa my.sss portal kung ilan ang hulog mo. Ang solusyon, pwede mong i-check sa my.sss portal kung ilan ang hulog mo at kung kulang, mag-voluntary contribution ka muna kung hindi ka pa retired. Pangalawa, may existing loan balance. Ang pangalawang issue, may utang ka pa sa SSS. Kahit maliit lang yan, 100 pesos o 200 pesos, basta may utang, automatic denied. Lalo na kung may past calamity loan, salary loan, or education loan na hindi mo pa fully paid. Kaya ang dapat gawin, i-request mo ang loan statement of account para makita mo ang balance at pwede mo rin itong bayaran online gamit ang PRN. Pangatlo, duplicate SSS number. Alam mo bang maraming nagkakaproblema dahil sa duplicate SSS number? Oo, posible to lalo na sa mga OFWs at long-time members na nagpalit ng pangalan dahil sa kasal o mali lang ang spelling. Kaya ang resulta, hindi maka-loan kasi nagka-clash ang info mo. Kaya ang solusyon, magpa-merge ng record sa SSS branch, dalhin ang valid ID, marriage certificate kung kasal, at fill up ng request form. Pang-apat, pending activation ng pension. Isa ka ba sa mga kaka-retire pa lang? Baka excited ka mag-loan agad pero teka lang, hindi pa pwede kung hindi pa na-activate ang pension mo. Ang rule ng SSS, dapat tumatanggap ka na ng at least 1 pension payout bago ka pwedeng mag-loan. Ang tip, kung nag-apply ka ng pension last month, hintayin mong makuha mo muna ang unang buwan bago ka mag-apply ng pension loan. At panglima, system error o maling personal info. Yes, may mga case din ng system glitch or data mismatch. Ang halimbawa nito ay typo sa birthday mo, mali ang spelling ng apelyido o kulang ang contact number. Akala natin maliit lang to pero sa system malaki ang epekto nito. So ang dapat gawin, mag-login sa my.sss at i-update mo ang iyong personal details. Kung di mo ma-edit online, mag-request ka ng member data change request or SSS E4 form sa pinakamalapit na branch. Pang-anim, hindi pa nakaka-receive ng UMID. Sa ilang cases, required din na may UMID ID ka na. Kasi ito na ang ginagamit sa identity verification sa loan processing. So, kung wala ka pa nito or hindi pa activated, pwedeng ma-delay ang approval mo. Kaya ang dapat gawin, i-follow up ang UMID mo sa branch o i-request ulit online kung nawawala. At pang-pito, no updated bank account or incorrect details.
Lastly, bank account issues. Kung mali ang bank account details mo like wrong account number, hindi SSS accredited ang bank or closed account, automatic hold or reject ang application mo. So, ang dapat gawin, gamitin ang SSS preferred banks gaya ng DBP, Land Bank o Union Bank. Maaari mo rin naman gamitin ang ibang bangko. Siguraduhin lang na pwede ito sa SSS at siguraduhin active at tama ang account number. So, quick recap tayo ha. Una, kulang sa hulog. Pangalawa, may existing loan. Pangatlo, duplicate records. Pangpito. Pang-apat, pending activation, system error. Pang-anim, no UMID. At pangpito, wrong bank account. So, kung meron ka sa mga ito, ayusin mo muna bago ka mag-loan ulit. Disclaimer ulit mga kababayan, ang lahat ng impormasyon sa video na ito ay base sa publicly available resources at mga karanasan ng ibang miyembro. Wala kaming direktang koneksyon sa SSS. Para sa mga personal na concerns, mas mainam pa rin pong tumawag o mag-email sa official channels ng Social Security System. At kung nakatulong ang video na to, palike mo naman tong video at mag-comment ka kung ano ang issue na na-encounter mo. At syempre, mag-subscribe ka sa Elena Vines para updated ka sa lahat ng bagong announcement at step-by-step SSS guide. May gusto ka bang i-feature ko sa next video? Sabihin mo sa comment section at kita-kita tayo ulit.